Sa video na ito, i-recap natin ang part 17 ng anime series na Blue Lock. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid nyong suporta. Pinagsama-sama ni Isagi ang mga bago niyang pieces na ang blind spot at off the ball kasama ang kanyang spatial awareness na nagre-resulta ng kaya niyang makita ng malinaw kung saan nakatingin ang lahat ng tao sa field at nagbibigay iyon sa kanya ng idea para sa mga posibleng gawin para makagoal. Pinasa niya ang bola kay Baro at alam nito na magsisip si Reo para lumiko at harapan siya, pero sa oras na iyon pumunta si Isagi sa kabilang direksyon at nalampasan nito si Reo. Nakarating na sa goal si Isagi at naghintay ito ng pasa ng galing kay Baro. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Baro at patuloy itong nagbakaw kaya nakuha ni Kunigami ang bola. Nag-counter-attack naman ng Team Red. Tinapatan ni Nagi si Chigiri at si Isagi naman ay kay Reo. Alam nilang kapag iniwan nila si Kunigami ay magiging delikado ang sitwasyon nila. Naiwan ni Kunigami si Baro kaya nakascore ulit ito. Kinumprontan na ni Nagi si Baro dahil sa hindi pagpasa nito kay Isagi na libre, pero kinestyon lang siya ni Baro at sinabing bakit niya ipapasa ang bola. Sinabi ni Nagi na walang saysay kung hindi sila mananalo, pero wala daw paki doon si Baro kapag hindi siya ang magpapanalo sa kanila. Napagdesisyon na naman ni Isagi na kontrolin ang team niya. Inisip niya kung paano magkakaroon ng chemical reaction ng team niya at in-update nito ang vision niya sa field. Nung nagsimula na ulit ang game, na-realize ni Isagi na kahit anong pasa niya kay Baro ay hindi yon magiging goal. Nakita niya naman si Nagi at nakita ito ng maraming goal potential kapag pinasa niya iyon sa kanya. Na-realize si Nagi na nag-evolve siya sa level na kung saan nasisent siya na ang off-the-ball movement ni Nagi. Pinasa niya ang bola kay Nagi at sumunod naman si Chigiri doon. Nung inakala ni Chigiri na mananalo siya sa bilis, biglang tumigil si Nagi at hindi kinayang huminto ni Chigiri at nagawa ni Nagi na makuha ang bola gamit ang kakaibang paraan. Nakakuha ito ng chance sa makascore at sa huli ay nakagoal sila Nagi. Gusto ni Nagi na siya at si Isagi ay magpatuloy na maglaro ng sila lang, pero alam ni Isagi na hirap sila at kailangan nila ang chemical reaction kasama si Baro upang manalo. Sinabi ni Isagi kay Baro na sa sitwasyon nila, hindi siya nakakaamoy ng goal kay Baro. Kailangan magtugma ang play niya kina Isagi para makakuha sila ng chance makascore. Sinabi lang ulit ni Baro na nananalo lang siya gamit ang sarili niyang goals at mas pipiliin niyang mamatay kaysa maglaro para sa iba. Sinabi ni Isagi na kapag pinasahan niya ito, magsasani iyon ng mas maraming opsyon para sa kanila at matutulungan makascore si Baro. Gayunpaman, ayaw pa rin makikooperate ni Baro. Sinabi ni Isagi na kapag nagpatuloy silang ganun ay matatalo sila. Nagalit na si Isagi at sinabi nito kay Baro na ang pag-iisip niya ay nakakasira sa kanyang potensyal. Nairita naman si Baro at sinabi na alam niyang may talento siya at naiirita ito na hindi siya nanalo. Wala siyang pake sa kahit anong sinasabi ni Isagi at ang naririnig niya lang daw dito ay do what I tell you. Pumesto na si Baro at sinabi na pareho silang egoist at hindi niya dapat iniisip na kaya niyang kontrolin si Baro. Sinabi naman ni Nagi na umaasta pa rin itong hari kahit hindi gumagana ang way nito at kapag hindi niya tatanggapin ang pagkatalo, hindi niya matututunan ng tunay na puot. Nagpatuloy ang laban at tinapatan ulit ni Reo si Isagi. Sinabi nito kay Isagi na hindi niya maintindihan kung bakit siya ang pinili ni Nagi. Nakalampas si Reo kay Isagi at pinasa nito ang bola kay Kunigami. Narealize ni Isagi na si Reo ang core ng Team Red. Napunta na ang bola kay Chigiri at nung pumasa ito papalapit sa goal, nagawa ni Kunigami na makuha ang bola at makascore. Inisip ni Isagi kung hahayaan na lang ba nila si Baro pero naisip nito na kaya nilang makascore pa pero matatalo pa rin sila. Narealize naman ni Isagi na kakailanganin niyang i-devour si Baro. Naniwala si Isagi na kapag pinilit nitong makisama sa style ni Baro ay magre-respond ito pero nagkamali siya doon. Narealize siya rin na kailangan niyang baguhin ang paggamit ng talent niya at kapag ginamit ito ang plays ni Baro ay madodominate niya ang field. Matapos iyon ay sinabi ni Isagi kay Nagi na mananalo silang dalawa at pagmasdan niya lang si Isagi. Nakita nito kung paano naging mas maingat ang Team Red dahil kay Nagi. Bigla itong papunta kay Baro kaya nag-react ang mga kalaban kaya nagulat ang mga ito nung pinasa niya iyon kay Nagi. Nung inaakala nilang ipapasa ni Nagi kay Baro ang bola, hindi nila nakita si Isagi at nakalampas ito sa Team Red. Narealize sila na plinano iyon lahat ni Isagi mula sa simula at dahil doon, nakuha ni Isagi ang bola at nakagoal ito. Matapos ang goal na iyon, sinabihan ni Isagi si Baro na ipagpatuloy niya lang ang playstyle niya at huwag siyang maging pabigat at tinawag din ni Isagi si Baro na donkey. Dahil doon, nairita si Baro sa kanya at sinabi na ipapakita niya na siya ang hari ng field na iyon. Umatake na ang Team Red at ginamit ito ang isang link-up play kung saan ipapasa nila ang bola kay Kunigami. Gayunpaman, nanalo si Baro sa palakasan at na-intercept nito ang bola. Ayaw namang ipasa ni Baro ang bola kaya nawala ulit sa kanya ang bola. Nakuha naman ni Isagi ang bola dahil alam nito na ganun ang mangyayari. Pinasa ni Isagi ang bola kay Nagi kaya nakascore ulit sila. Narealize naman nila na sila Nagi at Isagi na ang kumokontrol at nagdo-dominate sa field.
Nasa Team Red na ulit ang bola at alam ni Chigiri na kapag patuloy silang umaasa sa weapons nila, mababasa lang iyon ni Isagi at maka-counter sila nun. Nung pinasa ni Reo kay Chigiri ang bola, sinabi ni Chigiri na alam niya sa sarili niya ang weakness niya kaya gumawa ito ng paraan upang hindi bumagal. Sumugal si Chigiri at finirst touch nito ang bola nang hindi tumitigil. Habang papalapit sa goal, nailagan niya rin si Barrow kaya nagawa ulit nitong makascore. Inisip naman ni Nagi na nag-evolve si Chigiri at sinabi naman ni Isagi na ang angas na nangyayari at ang egoist na unang mapapatumba sa kanila ay hindi magiging world's best striker. At dyan nagtatapos ang video ito. Nabitin ka ba? Kung gusto mong malaman ang buong istorya ng anime, pwede mong pindutin ang playlist na ito. At kung gusto mo namang makapanood ng iba pang nakapanabik na anime, maaari mong pindutin ito at may isikay ka sa mundo ng mga playlist namin. Oni-chan?